Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na umiinom sa bar. Sa tapat niya ay merong isang alak. Tinitignan niya, pinagmamasdan niya. Pero bago niya inumin yung kanyang alak, merong isang maton, isang siga na pumasok sa bar. Tinatakot niya lahat na mga umiinom doon. Pinapakita niya na mas malakas siya, na pinapakita niya kung sino talaga siya. Nagmamalaki siya dito sa mga taong umiinom sa bar. At nakita niya, itong tao na nandun, pinagmamasdan niya, hindi niya iniinom yung kanyang alak. Kaya bigla niya sinugod itong lalaki. Kinuha niya yung alak at tinungga niya, ininom niya. At pagkainom nitong maton, nitong siga sa alak ng lalaki, biglang umiyak, humagulgol yung lalaki. At nakonsensya itong siga. Sabi niya, "Huy, pasensya ka na. Sorry. Pasensya na." At tinanong niya, "Ano ba problema mo?" At biglang sumagot po itong lalaki na umiinom. Sabi niya, "Kasi 20 years na ako doon sa trabaho ko. Tapat naman ako. Ginawa ko lahat. Sinasabi ng boss ko, nasisante ako. Pagka-uwi ko, imbis na i-comfort ako ng asawa ko, sinigwan-sigawan niya ako, pinagalitan ako, minura ako, makikipaghiwalay na daw sa akin. Kaya umalis muna ako, nagpapalamig ng ulo. Habang nagmamaneho ako, bigla, merong isang motor, ginigit-git ako, ginasgas pa itong aking bagong sasakyan na binili. Hindi pa tapos na binabayaran ko ito, inutang ko lang. Paano ko babayaran ngayon? May gas-gas na. Paano ko ibebenta? Wala akong pambayad. Napakarami kong problema. Kaya inisip ko, pumunta dito sa bar. Bumili ako ng isang alak. Nilagyan ko ng lason. Magpapakamatay na sana ako. Bigla kang dumating, ininom mo," sabi niya. "Bakit ayaw akong patayin ng Panginoon? Bakit ayaw niya akong mamatay?" sabi niya. My dear friends, remember this. God will not allow good people to suffer. Oo, mayroong mga pagsubok, but God will not allow you to be down and depressed. Tandaan niya po yan, that no matter what you do, you can never put a good person down. Amen. Faithful people will always find a way to get up again. And blessed people are raised up by God again. Tandaan niyo po yun. Hindi mo masisira, hindi mo mapapabagsak ang isang taong mabuti. Dahil ang mabuting tao maghahanap at maghahanap ng paraan para tumayo, para bumangon. At kung minsan ang taong yan na down, lungkot na lungkot, kahit na feeling niya, hindi na niya kayang tumayo, bumangon, magpatuloy, ang mabuting Diyos ang tutulong para ibangon, itayo siya. Yan po ang nangyari kung alam niyo po ang kwento ng buhay ni San Sebastian. Saint Sebastian was a Roman soldier who became a Christian. Nung panahon na kung saan pinagbabawal ang ating pananampalataya sa imperyo ng mga Romano. Dahil ang tingin nila sa mga Kristiyano ay rebelde, ang tingin nila sa mga Kristiyano ay kumakain daw ng katawan at dugo. Kasi hindi po ba yan ang ating ginagawa sa Eucharistia? We consume the body and blood of Christ. Para sa mga Romano, ang mga Kristiyano ay mga kriminal. Dahil ang batas ng panahon ng Imperyo Romano ay sambahin ang emperador bilang Diyos. Hindi sila sumasamba sa emperador dahil isa lang naman ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nung nalaman nila na si San Sebastian ay isang Kristiyano, siya po ay dinakip at siya ay pinarusahan.
Tinali daw siya sa isang puno at doon siya pinagpapana. Inakala nila na patay na si San Sebastian. Pero itong milagro na nangyari, hindi pa pala patay itong pinagpapana nila. Kahit na maraming pana ang tumama sa kanyang katawan, binuhay pa rin siya ng Diyos. Sinagip pa rin siya ng Panginoon. Ayon po sa kwento, mayroong isang babae ang napadaan. Nakita siya, naghihingalo, buhay pa, humihinga pa. Kaya kinuha po ng babaeng ito ang kanyang katawan at ginamot siya. Dahil po dito, gumaling siya, lumakas siya. Pero ito yung nakakapagtaka sa ugali ni San Sebastian. Nung gumaling na siya sa kanyang mga sugat, nung lumakas na siya, bumalik daw siya doon sa mga taong nakasakit sa kanya. Bumalik siya sa emperador at pinahayag niya ang kanyang pananampalataya. Nangaral siya na isa lang ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang dapat ang sambahin. Tingnan niyo po, merong comeback ang taong mabuti. Ang lakas ng loob niya, no? Bakit? Kahit na nasaktan siya, bumalik pa rin siya. Kahit na siya po ay pinagpapana, nagpursige pa rin siya, nagpatuloy pa rin siya. Bakit? Kasi babawi at babawi pa rin ang taong mabuti. At ang taong nananampalataya, hindi natatakot yan na masaktan. Amen? Hindi duwag sa harap ng paghihirap ang mga taong puno ng pananampalataya. Yes, you may love, but without faith, you will never have an extraordinary strength to continue. Remember that true faith is not a leap in the dark, but true faith is a march to the light. Yan po ang tunay na pananampalataya. Yes, difficult moments will always come to us, but if you are faithful, if you are a blessed person, you will rise up on difficult situations. Napakaganda po ng nakasulat sa libro ni Propeta Jeremias. In the book of the prophet Jeremiah, it says that the man who trusts in the Lord is like a tree planted near the waters. The roots spread on the water. They are always near its source. It is always nourished. It is always strengthened. This means that we should live our life with God, in God, through God. Do not live your life alone, because God is our soul nourisher. God is our life. God is our strength. Kapag ikaw ay nanghihina, baka ikaw ay malayo na sa Diyos. God knows how to encourage you always. God knows how to speak to you to get up. Remember the prophet Elijah? Na-depress siya, nananalangin, Panginoon, patayin mo na ako, sabi niya. But what did God do? He sent an angel to feed him. Pinakain siya at doon siya muling lumakas. Remember, the Magi, the wise men visiting our Lord Jesus, they were lost. Nadiligaw sila, hinahanap nila. Panginoong Hesukristo, anong pinadala ng ating Panginoon? Isang bituin. That star became their guide so that they can find our Lord Jesus. Remember also Saint Joseph na makikipaghiwalay sa ating mahal na ina
Dahil bago man sila magsama, nalamnan na. But see, God sent again an angel to clarify His plan. God knows how to speak to us. God knows how to guide us, to strengthen us. Kaya, kung ikaw ay isang taong may pananalig, hindi ka dapat mag-aalala. Oo, darating ang pagsubok, pero sa bawat pagsubok ay merong pagpapalakas. The faithful person is like a tree whose leaves are always green, whose life is always fruitful. Because a faithful person knows that life will be better because of God. Magandang itanong po ito, magandang pagmunihan, pagnilayan. Ano ba mga pana na tumatama sa akin ngayon sa buhay? Hinahayaan ko ba itong mga pana ng problema na ako'y panghinaan ng loob? What are those arrows that have hurt you through the years? Is it your sickness or illness? Is it the trauma that you cannot forget, this painful past that keeps on recurring, repeating, that you keep on remembering? Is it your fears and anxieties? Is it your being homesick, longing to go home? Is it the painful criticism of other people, these negative words that you hear about you? Or is it your self-sabotaging attitude? Minsan tayo ang naninira din sa ating sarili dahil dito sa mga negatibong ating naiisip at sinasabi tungkol sa ating sarili. Whatever the arrows that hit you, allow God always to be your shield. Tandaan mo, ang masasakit na bagay na tatama lang sa iyo ay pag tumama sa iyong katawan. Pero walang ibang makakasakit sa iyong isip, puso't kaluluwa kung hindi ikaw lamang. Take comfort in the fact that God will not allow the faithful, His faithful, to remain down and depressed. Kaya mga kapatid, huwag ka mag-alala, kamukha sana ng ating martir at santo, si San Sebastian, tanggapin mo mga masasakit na pana, pero tandaan mo, kapag binigay mo ang sarili mo sa Diyos, ang Diyos, ibibigay niya ang kanyang grasya para makayanan mo lahat ng pagsubok ng buhay na ito. Saktan ka man, madapa ka man, bumagsak ka man, ang Diyos ang magtatayo sa iyo, ang Diyos ang lalaban para sa iyo, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen.